Kinabukasan, sasabihin mo sa sarili mo na hindi ka nababalik. Ngunit eksaktong 2 oras 13 minuto death. Ang alarma ng iyong telepono ay tumunog ng mag-isa. Hindi ka kailanman nagtakda ng isa. Sa screen, iisa lang ang notification. Naghihintay na ang tindahan mo. Kaya, laban sa bawat likas na kaligtasan na mayroon ka, bumabalik ka. Walang laman ang parking lot. Walang mga kotse. Walang tunog. Ngunit sa loob, parehong 7 mamimili. Parehong mga paggalaw. Maliban ngayon sila ay bahagyang off. Hindi na pinipisil ng matandang babae ang abukado. Dinurog niya ito kaya matigas ang itim na likido na tumutulo sa kanyang mga daliri. Ang bata na may kariton, hindi na siya naglalakad sa mga bilog ikot. Sinusundan ka niya. Dahan-dahan. Sinubukan mong umalis. Hindi magbubukas ang mga otomatikong pintuan. Pagkatapos ay tumigil ang musika. Kumpletong katahimikan. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang lahat ng 7 mamimili ay nagsasalita ng magkasama. Naaalala mo pa ba na namatay ka dito? Bumaba ang tiyan mo. Dahil bigla mong ginawa. Isang flash ng mga headlight. Ulan. Umiikot ang kotse mo. Salamin sa lahat ng dako. At pagkatapos, wala. Tumakbo ka papunta sa cashier, nag-aalala, humihingi ng mga sagot. Ngunit nakatitig lang sa iyo ang cashier na pagod na mga mata at sinabing, lahat ng tao dito ay namatay sa malapit. Hindi pa nila namamalayan ito. Doon mo napansin ang isang bagay na kakilakilabot. 7 mamimili lang ang naroon. Dahil ang ika-8 tao ay ikaw. At sa tabi mismo ng rehistro, may nawawalang poster na nakalagay sa mukha mo. Sabihin mo sa akin ng tapat. Kung nakita mo ang iyong sariling nawawalang poster sa isang tindahan na hindi dapat umiiral, sumigaw ka ba? O sa wakas ay tatanggapin mo na ang katotohanan? Hindi mo na matandaan na tinanggal mo ang mga voice recording ng lola mo. Kaya bakit biglang nagsasalita ang iyong matalinong tagapagsalita tulad niya sa 3 oras 14 minuto tuwing umaga? Sweetheart, nakalimutan mong i-lock muli ang pinto sa likod. Sa unang pagkakataon, nagyayelo ka, dahil iyon mismo ang sinabi niya bago siya namatay. Ngunit pagkatapos ay mas masahol pa. Ang sistema ay nagsisimulang banggitin ang mga alaala na hindi dapat malaman ng iba. Pagtatago ng iyong pagkabata. Ang peklat sa likod ng iyong tuhod. Ang lihim na palayaw na ibinigay niya sa iyo kapag umiiyak ka sa libing. At ang bawat bulong ay parang mainit. Mapagmahal. Ligtas. Iyon ang nakakatakot na bahagi. Dahil ipinapakita ng iyong mga security log na ang aparato ay na-disconnect mula sa internet ilang linggo na ang nakararaan. Isang gabi, sinabi ng boses. 2 beses mo na akong inilibing. Tumawa ka ng kinakabahan. Hanggang sa may mapansin kang kakaiba. May 2 larawan sa iyong photo album. 2 magkaibang kabaong. 2 magkaibang petsa. At biglang, hindi mo na matandaan kung alin sa 2 ang totoo. Kaya sabihin mo sa akin, kung ang isang patay na kamag-anak ay nagsimulang aliwin ka sa pamamagitan ng iyong matalinong tahanan. Patuloy ka bang makinig? O durugin ang bawat aparato sa bahay? Bakit ang mga nakalock na pintuan ay palaging pakiramdam mas ligtas? Bago pa man sila maging mga kulungan, bandang 9:00 ng gabi ay nagsara na ang mga pintuan. Walang sinuman sa loob. Walang sinuman ang lumabas. Tinawag ito ng bantay ng kapitbahayan na proteksyon. Isang pansamantalang lockdown dahil may nakita na mapanganib sa labas ng mga pader ng komunidad. Sa una, nakipagtulungan ang mga tao. Patay na ang mga ilaw ng 10. Sarado ang mga kortina. Walang mga telepono malapit sa mga bintana. Ngunit pagkatapos ay naging kakaiba ang mga patakaran. Isang lalaki ang kinalagkad palabas ng kanyang bahay dahil sa pagbubukas ng kanyang garahe. Isang babae ang nagulat dahil hindi tumigil sa pag-iyak ang kanyang sanggol. Nagsimulang mag-espiya ang mga kapitbahay sa pamamagitan ng mga puwang ng koreo. Isulat ang mga pangalan.
bumubulong tungkol sa ipag-akit ng pansin. At gabi-gabi, ang mga patrol ay naging mas agresibo. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Sa katunayan, walang sinuman ang nakakita ng banta sa labas. Ngunit sinimulan nilang makita ang mga bagay sa loob ng kapitbahayan. Mga taong nakatayo ng hindi gumagalaw sa madilim na daanan. Napakatagal ng ngiti ng mga security guard. At isang bahay kung saan kumikislap ang mga ilaw kahit na nawala ang pamilya 3 gabi na ang nakararaan. Pagkatapos ay dumating ang anunsyo sa loudspeaker. Kung naririnig mo ang katok pagkatapos ng hating gabi, huwag mong hayaang pumasok ang iyong mga kapitbahay. Sabihin mo sa akin ngayon, pwede ka bang manatili sa loob ng pintuan? O ipagsapalaran kung anuman ang naghihintay sa labas? Ang unang katok ay nagsimula sa 12:14 na minuto. 3 mabagal na pagtap. Hindi balisa. Hindi desperado. Matyaga. Isang ina ang sumilip sa kanyang pifon. Nakita ko ang kanyang kapitbahay na si Eric Abe na nakatayo ng maayos sa ulan. Walang payong. Walang pagkurap. Nakangiti lang. Pagkatapos ay bumulong si Eric Abe. Papasok mo na lang ako. Sinusuri nila ang mga bahay ngayon. Halos ay lock ng ina ang pinto. Hanggang sa mapansin niya ang isang bagay na imposible. Nakatayo rin sa tapat ng kalsada si Eric Abe. Pinagmamasdan mula sa kanyang sariling balkonahe. 2 sa kanya. Iyon ay kapag ang loudspeaker ng komunidad crack muli. Huwag magtiwala sa visual na kumpirmasyon. Agad na kumalat ang takot. Tumigil ang mga tao sa pagbubukas ng mga kortina. Tumigil sa pagsagot sa mga telepono. Tumigil sa pagtitiwala sa mga tinig. Dahil ang bagay sa labas, maaari nitong gayahin ang sinuman. Ang iyong asawa. Ang iyong anak. Maging ang boses mo na tumatawag mula sa ibang silid. Ngunit narito kung saan ito ay nagiging mas masahol pa. Isang teenager na nagngangalang Ren ang nag-hack sa security system ng kapitbahayan na sinusubukang makita ang nilalang sa mga kamera. At natagpuan niya. Walang anumang bagay sa labas ng mga pintuan. Walang halimaw. Walang mga nanghihimasok. Walang paggalaw para sa milya. Mga walang laman na kalye. Ngunit sa loob ng mga kamera ng komunidad, nagbabago ang mga tao. Ang mga residente ay nakatayo ng hindi gumagalaw ng ilang oras. Mga kapitbahay na bumubulong sa mga pader. Buong pamilya ang nakatitig sa iisang madilim na sulok ng kisam na parang may naririnig silang nagsasalita. Pagkatapos ay natuklasan ni Ren ang isang tinanggal na file na mailabel. Fase 2, matagumpay ang paghihiwalay. Hindi sila pinoprotektahan ng kapitbahay. Pinag-aaralan nila ang mga ito. Pagsubok kung gaano katagal ang takot ay maaaring gawing bilanggo ang mga ordinaryong tao. At ang pinaka-nakakatakot na bahagi. 3 araw ng patay ang pinuno ng watch group. Ngunit gabi-gabi, patuloy pa rin ang boses niya sa loudspeaker. Kaya sabihin mo sa akin, kung biglang nag-lock ang mga pintuan ngayong gabi, gaano katagal bago ka tumigil sa pagtitiwala sa mga taong nakapaligid sa iyo?